Ngayon mga lods, for today's video mga lods, subukan natin kung aandar na ba itong motor na ginawa natin. Ayan, okay na mga lods, umandar na yung motor na ginawa natin. Ngayon mga lods, ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng camshaft kasi pudpud na itong kanyang camshaft. Meron ng tama dito sa kanyang camlobe mga lods kasi malaki na yung nabawas dito. Ayan, malaki na yung tama niya dito. Pudpud na yung kanyang camlobe at saka maingay na to kapag umaandar. At ang epekto nito sa motor ay mag-overfeed. Tapos masakit sa mata yung kanyang usok. Tapos meron siyang usok na maitim. Kaya ngayon ito na yung bagong camshaft. Kakabit natin ngayon mga lods. Ayan wala siyang tama mga lods. Makinis na makinis. Pantay na pantay yung kanyang camlobe. Kaya ngayon ikakabit natin ito para masolusyonan yung kanyang problema dito sa kanyang motor, para mawala na yung kanyang overfeed at saka mahirap paandarin o hindi siya umaandar kapag malamig yung kanyang makina. At walang available na pang Raider G Pro na camshaft, pang Shogun po ito. Ikakabit natin ngayon ikakabit na natin dito sa kanyang cylinder head mga lods. At okay lang ito mga lods kasi pareho lang sila ng camshaft na Raider G at saka Shogun. Ngayon mga lods, magkakabit tayo ng cylinder head gasket. Lagyan lang muna natin ng gasket oil para hindi siya sumingaw at para hindi tumagas yung kanyang langis. Ayan, tapos na natin nalagyan ng gasket oil mga lods. Ngayon ikakabit na natin. Ayan, suot natin dito sa kanyang timing chain. Tapos yung kanyang cylinder head mismo, lagyan natin ng gasket oil. Kunting-kunti lang yung ilalagay natin dito. Dahil natapos na natin nalagyan ng gasket oil yung cylinder head, ikakabit na natin mga lods. Suot natin yung timing chain dito sa kanyang gilid, dito sa butas ng kanyang cylinder head. Tapos naikabit na rin natin yung timing chain guide doon sa bandang itaas at nalagyan na rin natin ng tornilyo. Ayan po mga lods, tapos nailagay na rin natin yung dalawang pindawil. Sana wag kalimutan. Wag niyong kalimutan na maglagay ng pindawil dito kasi napaka-importante yan para malagay natin ng maayos yung kanyang cylinder head gasket at maiwasan natin na tumagas yung kanyang langis at sumingaw yung kanyang cylinder head. Ayan, nailagay na natin yung kanyang cylinder head mga lods. Ngayon ikabit na natin yung kanyang timing chain at saka yung kanyang cam gear. Ito na yung kanyang cam gear. Meron siyang bilog dito na maliit at saka dito sa kanyang butas, dito sa kanyang cylinder head, meron siyang hiwa dito. Yan yung mga timing mark dito sa kanyang cylinder head at saka dito sa kanyang cam gear. At mamaya kailangan nating itapat itong kanyang hiwa dito sa kanyang butas, dito sa kanyang cylinder head at saka dito sa kanyang cam gear, itong maliit na bilog. Tapos dapat nakatap dead center yung inyong flywheel, yung may letter T na may guhit. Dapat itapat rin sa butas dito sa kanyang cover, dito sa kanyang flywheel. At dito sa kanyang camshaft dapat gumagalaw-galaw itong kanyang camshaft. Meron siyang allowance mga lods. Ayan, dapat gumagalaw o meron siyang play. Dito sa kanyang cam gear, ayan, ito po yung kanyang timing mark, itong maliit na bilog dito sa kanyang cam gear. Kailangan natin itapat yan dito sa may hiwa, dito sa kanyang butas, dito sa kanyang cylinder head. At dahil sa top dead center na yung flywheel natin, na tapat na natin sa kanyang letter T na may guhit, yung ating flywheel. Ngayon, umpisa na natin ikabit itong kanyang cam gear dito sa kanyang timing chain mga lods. At pagkatapos nito, pag naikabit na natin itong kanyang cam gear, ay double check natin bago natin higpitan yung kanyang mga tornilyo dito sa kanyang cam gear natin, yung kanyang flywheel at saka dito sa kanyang timing mark dito sa kanyang cam gear. At dapat nakatapat dito sa kanyang hiwa dito sa kanyang butas, dito sa kanyang cylinder head. At ayan, naikabit na natin yung kanyang cam gear dito sa kanyang camshaft. Ngayon, lagyan na natin ng dalawang tornilyo itong ating camshaft. At dahil tapos na natin naikabit yung dalawang tornilyo dito sa kanyang cam gear mga lods, so kailangan nating higpitan ng mabuti itong dalawang tornilyo dito sa kanyang cam gear. At pagkatapos nitong higpitan itong dalawang tornilyo dito sa ating cam gear mga lods, ay kailangan nating i-double check itong timing. Tingnan natin dito sa kanyang flywheel kung naitapat na ba natin yung kanyang cam gear, itong timing mark at saka dito sa kanyang letter T o top dead center dito sa kanyang flywheel. Dahil maluwag pa itong ating timing chain at saka itong kanyang timing chain guide, kailangan nating ilagay yung kanyang tensioner mamaya pagkatapos nating may double check itong timing dito sa kanyang flywheel, dito sa letter T at saka dito sa kanyang cam gear. At dahil na i-timing na natin dito sa kanyang cam gear at saka dito sa kanyang hiwa, dito sa kanyang butas, dito sa kanyang cylinder head, at saka dito sa kanyang kunting bilog dito sa kanyang cam gear at saka doon sa kanyang flywheel, higpitan na natin itong dalawang tornilyo dito. I-final na natin. Paghigpit nito mga lods, kailangan na natin ng Allen wrench na 4mm mga lods at dahan-dahan lang baka maputol itong ating tornilyo dito na maliit dito sa kanyang camshaft. Ngayon lagyan natin ng gasket oil itong ating butas dito sa kanyang lagayan ng tensioner mga lods. At dahil tapos na nating nalagyan ng gasket oil itong ating butas dito sa kanyang chain tensioner, ikakabit na natin itong kanyang chain tensioner mismo. Tapos sabay na rin lagay natin yung dalawang tornilyo dito sa kanyang tensioner mismo. Ngayon higpitan natin yung dalawang tornilyo gamit ang T-wrench na 8mm mga lods. Ayan, binilisan na natin yung ikot mga lods. At pagkatapos nito ay
lagyan natin ng takip itong maliit na guma dito sa kanyang butas dito sa bandang itaas ng kanyang tensioner. Dahil tapos na natin naikabit yung dalawang tornilyo, ito na namang maliit na guma dito sa bandang itaas dito sa butas ng kanyang tensioner. Kabit natin yung kanyang rubber o takip. Importante talaga itong maliit na rubber o takip dito sa bandang itaas dito sa kanyang tensioner na maibalik, kasi para maiwasan natin na mapasukan ng tubig o dumi o alikabok at saka putik, para maiwasan natin na kalawangin itong ating tensioner. At dahil tapos na nating nahigpitan itong dalawang tornilyo dito sa kanyang tensioner at naibalik na rin natin yung kanyang takip dito sa bandang itaas, yung kanyang guma dito sa kanyang tensioner. Ngayon ikakabit na natin itong tornilyo dito para dito sa kanyang butas, kasi itong tornilyo na to ay nagsisilbing takip dito sa kanyang timing mark dito sa butas ng kanyang flywheel cover. At dahil tapos na nating naikabit yung kanyang tornilyo dito sa kanyang butas, ngayon higpitan natin gamit itong ratchet handle at saka 17mm na socket wrench. Sa paghigpit nito mga lods, kailangan nating hilahin itong ating ratchet handle pababa, kasi nga clockwise yung ikot natin kapag naghihigpit tayo ng mga tornilyo dito sa ating motor. At kapag luluwagan naman natin yung mga tornilyo ay counterclockwise yung ikot natin. Ngayon tanggalin lang natin itong takip dito sa kanyang flywheel para maikot na, kasi i-adjust natin yung kanyang valve clearance. I-tune up natin itong ating inayos na motor. Ikutin lang natin itong flywheel para maitapat natin sa timing mark sa top dead center para ma-adjust natin ng mabuti itong kanyang valve clearance. Kung maluwag ay kailangan nating i-adjust, higpitan natin konti. Tapos pag mahigpit naman ay luwagan natin ng konti gamit ang 8mm na box wrench or combination wrench o ano yung gamit ninyo na komportable kayo. Tapos kung meron kayong filler gauge, mas mabuti kung meron kayong filler gauge, i-adjust ninyo sa 5mm yung adjustment. 5mm lang yung valve clearance dito sa mga underbone na mga maliliit na cc o 100 to 125 cc. Pantay po yung adjustment dito na ilalagay ninyo 5mm. Dahil tapos na nating na-adjust yung kanyang valve clearance at nahigpitan na rin natin yung kanyang tappet screw, lagyan natin ng gasket oil itong kanyang butas dito sa kanyang cam gear. Tapos ibalik natin yung kanyang takip, lagyan natin ng dalawang tornilyo. Dahil nakabit na natin yung dalawang tornilyo dito, ihigpitan natin to mamaya mga lods gamit ang 8mm na socket wrench or T-wrench. At pagkatapos nito ay ibalik lang natin yung kanyang manifold dito sa kanyang intake. At tapos ay takpan natin itong dalawang tappet cap, ilagay natin dito sa butas ng kanyang cylinder head mga lods para hindi tumagas yung langis dito sa ilalim at saka dito sa itaas. At ayan, naikabit na natin yung kanyang intake manifold at saka naikpitan na natin yung dalawang tornilyo dyan sa kanyang intake manifold. At pagkatapos nito mga lods, ikabit natin, ibalik natin yung dalawang tappet cap sa kanyang cylinder head at subukan nating paandarin. At dahil tapos na nating naayos itong motor mga lods, subukan nating paandarin. Ayan po mga lods, umandar na. Okay na mga lods, malamig pa ang makina niya. Kakatapos lang nating maayos. Kasi ang issue nito ay kapag malamig ang makina, hindi mapaandar ang may-ari. Kaya okay na to mga lods, one click pa pinandar natin. Sana po may natutunan kayo mga lods kahit na konti. Okay, at sa susunod na video, ayos. Right sa lahat, peace out.